kung tayo mga anak ng Diyos, kung tayo nagtitiwala sa Panginoon, how should that shape the way that we look at not just yung 2026 ha, pero yung yung hinaharap natin. Dapat ba tayong matakot? Dapat ba tayong, ano yun yung magkaroon tayo ng anxiety kasi hindi natin alam kung anong mangyayari? Well, alam niyo po, dito po, sa Haggai chapter 2, magugulat tayo, it's the shortest passage siguro in our series. Pero it is full of the word of the Lord is right here. So, I want you to join me po. I'm gonna read from Haggai chapter 2. And pag nag-signal ako sa inyo, kayo, magbabasa rin kayo. Ayan, okay? So, from verse 20, Haggai chapter 2, verse 20 to 23. The word of the Lord came to Haggai a second time on the 24th day of the month. Now, remember po, 4 ang mensahe ng Panginoon in this book, and ito na yung pinakadulo. Verse 21, Tell Zerubbabel, governor of Judah, that I am going to shake the heavens and the earth. Verse 22, susunod. Basahin po natin yung nasa taas. 1, 2, go! I will overturn royal thrones and shatter the power of the foreign kingdoms. I will overthrow chariots and their drivers. Horses and their riders will fall, each by the sword of his brother. Verse 23. On that day, declares the Lord Almighty, I will take you, my servant Zerubbabel, son of Shealtiel, declares the Lord, and I will make you like my signet ring, for I have chosen you, declares the Lord Almighty. This is the end of the book of Haggai. And again, I'm telling you, even though tatlo lang yung verses na yan, punong-puno po sila ng power for us. Punong-puno po ng promises ng Panginoon, even for us today. Can you join me po as we pray, as we receive this word? Sige pa ako. And how not to view the future. Obviously po, yung mga makamundong mga tao, meron po silang mga attitudes towards the future. Yung first one is what I call patay na. Patay na. Patay na attitude towards the future. It means, isip nila, wala nang pag-asa. Mas mabuti pa na mawala sa earth kasi nakakatakot yung parang hindi nila alam kung ano mangyayari. They just feel like hopeless na. This is caused by the fact na, kung pumunta ka ng Facebook, di ba, parang palagi na lang na bad news. Sino po sa inyo nakakita na sa Facebook nyo ng, wow, good news, wala, di ba? Pansin nyo, most of the time, pag merong news, it's bad news, di ba? And you know, that makes sense. Why? Because mas nakakaakit sa atensyon ng tao ang bad news. Ang problema, the more that you listen to those kinds of bad news, the more that you think na talagang hopeless ang earth. Sino bang hindi matatakot? Kahit na Hong Kong, hindi safe. Dito nga, may nasasaksak. May mga, I don't know about you, but sometimes pag nandun ako sa, once this week, nandun ako sa lift, tapos parang, hindi ko gusto yung vibes yung kasama ko sa lift. Huwag ka mag-eye contact sa kanya. Tapos, hawak-hawak ko yung... Kasi nagsasalita siya sa sarili niya eh. Actually, ayoko pumasok sa lift, pero gusto ko lang pumunta ng toilet. So, punta na ako ng lift, tapos nagsasalita siya sa sarili niya. Pinuha ko talaga yung keys ko. Sige, try mo lang. Pero sabi ko, wow, grabe. Kasi nga, when you listen to the news, medyo nakukulayan na lahat ng bagay, right? That's one. Ang symptoms po ng mga people na medyo meron silang, they're driven by fear, is of course may anxiety. Mahilig sila sa mga conspiracies. Uy, alam mo ba na mayroong world power na hindi mo alam? Tapos yung Antichrist, ayan na ayan yung 666, ayan. Tapos magpatago na sila. Hindi na sila, ay, punta tayo mag-Facebook, umuwi na tayo, punta na tayo sa bundok. Ayan. Next,
Yung opposite po ng patay na attitude towards the future is yung tawag ko is kaya yan. Yung sobrang positivity naman. Yung isip natin, walang bad, walang nega, good vibes lang. True. Yung positive lang, bawal yung wag kang magsabi ng masama, ganyan. These people, they will put, kasi hindi nila alam kung ano yung mangyayari sa future, so they will put their full trust saan naman? Sa kakayanan ng tao. I'm sure na 10 years from now, makakahanap sila ng cure sa cancer. I'm sure. Or magtitiwala sila sa technology, magtitiwala sila sa pera, magtitiwala sila sa edukasyon, sa politika. Ang sintomas niyan, yung mga taong ganyan, medyo maghahanap na sila ng mga human savior nila. Very demanding. At pag na-disappoint sila dun sa mga tinitingala nila, naku, masakit. Maghahanap naman sila ng iba. Now, on the third one, is yung nasa gitna ng dalawang yan, no? Is the dogma. The bahala na attitude. Kung masama na nga ang buhay, bahala na. Mamamatay rin naman ako, mamamatay na. Ganyan. Sa bagay, most people, they will think, kasi kung wala ka namang magagawa about these things, bakit mo po problemahin yun? Diba? Yung tawag nga nila dyan, ano yung YOLO. Hindi si YOLO, oh. YOLO. Nalala niyo YOLO? You only live once. Ayan. Some people, ay sige na, sige kung ano yung gusto mong gawin mo. Kainin na lang natin yung feelings natin. Mag-travel na lang tayo, kasi mamamatay rin naman tayo. Anong aanin mo dyan sa pera? Ganyan. No? Now, some people, isipin nila, that kind of life makes sense. Pero, kung mamuhay kayo ng ganyan, ilagay mo lang these people, they are the ones na nag-escape sila. Nag-escape sila doon sa pagkain, nag-escape sila sa social media, sa gaming, sa entertainment, sa K-drama. Ang problema, yung buhay mo walang pupuntahan. Diyan ka lang, hanggang mamatay ka. Now, I wanna tell you guys, na hindi lang ang mga walang Diyos ang namumuhay ng ganyan. Tayo mga Kristiyano, sometimes we're like that too. Diba? Sabi natin may Diyos tayo, pero punong-puno tayo ng takot. Nakarinig tayo ng lindol, nakarinig tayo ng typhoon. Ay, para na tayong nayayanig tayo. Eh, problema naman, palagi may typhoon, guys. Mayayanig ka ba bawat linggo? Hirap yun, di ba? Sometimes, ganun rin tayo, nagtitiwala tayo sa kakayanan ng tao. Pero guys, alam na natin to, na wala ni isang tao na perfect sa mundo. Okay? And we know also that, guys, yes, you only live once on earth. Pero kung totoo ang sinabi ni Kristo, ang mga magtitiwala sa Kanya, ang magtiwala sa Kanya, mabubuhay ng walang hanggan. Right? So that means, our life, we should live with purpose. Hindi yung bahala na attitude. Kasi hindi yan nakalulugod sa Panginoon. Alam po natin na yun ang gusto ng Panginoon para sa atin. So yung passage po natin, it's short, pero it teaches us some very important truths. Kung paano dapat tayo tumingin dun sa future natin. Yes, our future is uncertain. Hindi ko po alam kung ano ang darating sa 2026. Ganun rin naman yung feeling ko noong 2025. Yung 2025, sabi ko, Lord, ang daming, parang hindi ko alam kung ano yung gagawin mo. Pero in my mind, I only have one thought. Alam ko, nakasama ka namin. Hindi mo kami iiwan. And so, ngayon, patapos ng 2026, and napatunayan ng Diyos na siya ay tapat at mabuti. So, question again. Balik nga, diretso pa siya. Diretso. Ayan. How should kingdom people look to the future?